Maraming pag ano na tayo kasi sayang din yung oras at the same time. Kinakain ko yung oras niyo para matapos tayo. May dalawa. So, all right. So, good evening, everyone. And first and foremost, I would like to thank Ma'am Joan Andrea Nacionales, as well as Ma'am Faye Pagio for responding to this request to be part of the respondents for my bridging thesis to dissertation, actually. So, maraming salamat po. Because of you, I will be able to move forward to this bridging program in my doctorate program. So actually, supposed to be you are three. However, we will just let Ma'am Chona come in a little while. Then she will just have to catch up with the discussion. This is actually a requirement, a focus group discussion. That means to say, when we say focus group discussion, everyone can butt in and at the same time can raise question based on the 5 questions that I actually prepare. Then whatever questions that may arise, that Ma'am Faye can raise question to Ma'am Joanne or vice versa. Okay, so let us start. Actually, my topic is actually focused on those non-education graduates. Then they decided to shift career to teaching. And I do not know what was maybe your career before, and that is the thing that you would like to know. So let's start with Ma'am Joan Andrea. May I know your job before having this teaching career? Yes, sir. I was in sales in Manila. Yes, I am an account executive. We are selling office furnitures. Actually, we are a manufacturing company of office furnitures. So I'm one of salesman there. So you must be one of the top sales person. Hindi naman po. Hindi naman po. You are a graduate of what, ma'am? Business administration, major in management po. Ma'am Faye, maybe you have some questions. Before po, tagal na. Malalaman ng edad natin. Yeah, before I was a script supervisor sa isang pelikula. So, yes. Yeah, because way back, kasi parang ang tanda na, no? Because my dad before, he was a associate director in the film industry. So, laging ganun yung setup ng buhay, parang before pa, parang nag-start ako early age pa, nag-join ako, para lang minsan mag-PPA, minsan, pero as a summer job nung estudyante pa. But later on, pinasok ko na lang siya kasi parang sayang din naman yung kita, parang one project, ano ba naman yung, di ba, parang at least kahit papano. Though the entire family is involved sa film industry. So, yun yung time. Pero hindi ako nag-artista kasi parang hindi siya pa for me, hindi ko siya gusto. Tapos, pero yung mga kapatid ko, yung brother ko, siya yung mostly na nag-join siya international film sa ano, siya. But ako, ayoko talaga. Andun lang ako, laging off-camera lang ako. Then, siguro, nung time na yun, nagkaroon yung dad ko, parang, hindi naman first time, parang siguro pang ilang movie na niya yung local. Kasi usually sa international film yung father ko. But nagkaroon siya ng local film.
So, yun, ano siya kay Cesar Montano, action, mga ganyan. Yun. Parang tatandaan ko pa naging movie ng tatay ko noon, nung buhay pa kasi he already passed away. Parang last movie ng father ko is yung Panaghoy sa Suba ni Cesar Montano Oh, and yung Sukob ni Chris Aquino. Pero the rest of the ano na niya is puro action movie lang siya. So yun, tapos one time nagkasama kami which is ginawa na niya akong script supervisor kasi kumbaga parang we need to divide the ano the yung how to direct the film. So sabi niya, you wanna join with me? No, I don't like kasi ayoko siyang katrabaho kasi kumbaga iba eh. Kumbaga as a professional ano ka, iba siya. Parang parang he always ano, parang hindi naman laging galit, pero parang pag work, parang siguro doon na din namin siya, doon Pressure. natin na-adapt. Oo, parang, ay, hindi pwede, kailangan, hindi pwedeng anytime na umarte-arte ka, tatay mo ko, parang ganun. So, ang ginawa ko, hindi, parang, I have a friend na parang sumasama din sa akin, sabi niya, sige, pumili kayo, kanino kayong mag-join na pag nag-direct. Kasi yung pinaka main director namin is parang for action siya. So, kailangan namin mag-divide. So, sabi ko, ayoko magpa-add. So, kinausap ko yung friend ko, ayoko, gusto mo ikaw na lang dun sa tatay ko kasi hindi ko siya gustong kasama. I mean, yung pagdating sa ganun. So, sabi niya, sige ako na lang dun sa daddy mo, ikaw na lang, sa iba ka lang. So, I chose direct Eddie Garcia kasi sa dito, okay na ako dito kay Eddie Garcia kasi mas okay kami. Kumbaga, alam ko na siya ay ganito, artista siya, director siya. So, para mas magfa-follow ako sa kanya. Kasi baka pagdating sa natin ko, hindi ako mag-follow. So, ganun. Hanggang siguro, medyo nagkaroon na ng piracy, medyo hindi na masyadong active yung local film that time. Yun, hanggang sabi nila, okay, pasulpot-sulpot na lang. Meron na lang siya mga project na specific na tao. Pag may ganito, dadating from abroad or may kukuha. Pero hindi na ako ganun nag-active. Kasi parang, noong time na yan, puro taping-taping na lang ako, join ako sa mga friends ko. Though, mostly sa mga friends ko, most is bold star, sexy star. So parang, pa-join-join na lang ako sa kanya. Sama na lang ako sa taping niya, sama na lang ako sa ganyan, ganyan. So yun, hanggang nag-iba ako ng line of job. Nag-call center ako. Parang iba naman. Parang feeling ko, parang mas malaki. Kasi, di ba, parang pag nag-call center ka kasi, bukod sa mahasa yung pag-i-English mo, parang mas mataas kasi siya na bayad so sa atin before. from script writing to video. So, oo, nag-BPO ako. Ganun yung Ano na naging video? Sorry. So parang, Maybe you have iba maybe na. you have questions from Andrea. Maybe you have questions or you can butt in anytime. Ay, wala naman po. Go ahead, ma'am. Update ni ma'am, no? Oo. Yun lang, ganun lang yung buhay. Hanggang hindi ko in-expect, nakadating ako ng Saudi Arabia. Paano ka Nakadating ako ng nakarating, ma'am, ng Saudi? Yung husband ko, do kasi before, nag-BPO kami together. Kasi syempre yun yung malaki yung kita eh. Sa Pinas, di ba? Yeah. Parang hindi ka naman mabubuhay ng ano yung minimum wage lang, no? Parang kailangan ano ka. So, kasi that time, ano pa eh, maano pa kami eh. Kumbaga, syempre, bata pa. Tapos, yung lifestyle namin parehas is iba. Kasi syempre, So, Correct lang. married na po kayo Correct that lang. mm-mm. Actually, nung time na yun, nung nag-Saudi ako, yun, married na kami. Siguro ng mga that was 2011. 2011. So, Oo, namatay matagal yung yan. father ko that year. Namatay yung father ko February 5. Tapos nung time pa na namatay yung tatay ko, is meron pa naman siyang shooting. First day shooting niya, kina-Monday yan. Kaso hindi na siya umabot. Oo. May passed away na siya. So, kumbaga parang, kailangan na natin ng next step. Dapat may plan na tayo. Hanggang natanggap naman yung husband ko sa KFUPM.
during that time. Pero sabi ko nga siguro ano din yun ng God parang para 'di ba, para kasi siyempre bata pa naman kami no'n, eh, parang hindi pa namin alam puro lang kami party-party parang puro gano'n lang yung buhay namin, bar dito, bar do'n, iwan lang namin yung mga anak namin sa mga mommy namin, basta kami pa-party kami. So parang gano'n yung naging takbo ng buhay namin hanggang na-realize namin, siguro it's about time na kami na. Yung kumbaga kami, paano Mm. ba magtrabaho ng maayos? Paano ba yung ganito dapat? Hindi yung laging, okey kumita kami, o ganito kami, ganyan. Kumbaga wala siyang parang wala siyang pupuntahan yung suweldo mo. Pero okey mag-provide yung diaper, gatas, ganito yung gano'n. Kasi nakatira kami sa parents namin, eh. Kumbaga amin pa rin yung suweldo namin. Magbigay kami ng food, okey. 'Pag nagbigay kami, parang okey lang. So yun, hanggang nakarating kami dito and yung first job ko dito is dental assistant. Sobrang layo lalo dun sa Oh, tinapos well, ko, 'di ba? so that means na you are a graduate of what again, ma'am? Mass communication, major in broadcasting. Ah, okay, mass comm. That's why you went into script writing, to BPO, Mm. arrived in that in KSA, you were in dental clinic. Maybe you would like to share something pa other things, Ma'am Joanne, before we proceed to question number 2. Actually, my first job was a telemarketer sa sales po talaga. And then I shifted to purchasing department sa Panasonic. Mm. And then after that, yun, nag-sales na naman ako. And then nakilala ko nga yung husband ko. Then I decided na parang gusto ko ng something different. Na parang gusto kong umalis dun sa, kumbaga, masasabi ko bang comfort zone yon, or gusto ko talaga yung totally mag-iba, mag-shift. So I decided to go with my husband nga dito sa Saudi para ma-experience yung ano, kumbaga parang i-check ko lang kung magugustuhan namin or kung anong meron dito kasi yung husband ko is laking Saudi siya sa Jeddah. So gusto ko ring Mm. ma-experience kung ano bang meron sa Saudi kasi normally naririnig natin is yung mga masasamang bagay, 'di ba? So na-curious ako, lumaki yung husband ko sa Saudi, so anong meron? Paano sila, bakit yung iba ganito yung sinasabi, pero yung family ng husband ko nandun for a very long time. So yun, sabi ko na-interest ako, sabi nila meron daw mga opportunities din ng mga job dito. So yun, I Your take first job chance. in USA, Ano po? your first job in Saudi, Oo, your my first first job. job here is IT teacher. Actually, IT teacher So, lang siya, pero ang ginagawa lang talaga is yung iPad, paglalaruin lang yung mga ano, kinder, yung mga bata. okay. Let's Oo. hold your hold your thing from that, ma'am, kasi that will lead us to the next question, which is Ah, what made you decide to teach? Maybe you can talk more on two things: internal factors like your personal thing, maybe psychological aspect, or maybe emotional, and the external would be like the material, the social and economic aspect. Why you were able to shift from that kind of job to teaching job or teaching career. So I'll go back to you, ma'am, so that you can tell your story to that aspect. Sige pa. ah. Balik mo For me yun. kasi, I would say na yung, syempre dito tayo sa Saudi, yung availability, sir, to be honest, di ba? Mm. Kasi for us, hindi naman ako pwedeng mag-sales dito. Di ba? Wala namang available na ano, for sa mga babae. So yung availability lang talaga ng job opportunity is for teaching or for teachers po sa school. Ayun lang. Mm. Ma'am Faye, maybe you have question po or interjection dun sa kay Ma'am Joan po. Wala naman po, kasi na-agree naman ako sa kanya. Oo. Kasi yan din naman yung first job ko, sa ano pa nga ako nakapasok niyan,
dati kasi it's Ideal International School pa siya. Ngayon kasi Inspire na siya eh. So yun yung Inspire. first job ko. Doon ako, Mm. parang kasi, hindi ako mahilig sa bata. Hindi talaga ako yung, ayoko nang maiyak-iyak. Actually, pareho tayo, ma'am. Diba? Kaya Ayoko kasi yung, nagtataka din ako, paano ako napunta oo. dito? Diba? Ayoko kasi yung parang konting kibot, iingit-ingit yung bata. Yan yung pinaka-ayoko sa lahat. Parang maiirita yung tenga ko na parang, ano ba? Ano ba gusto mo? Pero because dahil siguro, maano kasi ako, mahilig ako sa arts. Mahilig ako ng arts and crafts. So, Yeah. hindi ko din naman in-expect. Ang in-apply, in-invite lang ako, uy, may hiring dun sa ganyan, mag-apply ka. So, nag-apply ako. Hindi ko naman in-expect na ang gusto ko maging art teacher. Pero pinag-homeroom teacher ako ng KG. Nursery pa nga that time. So sabi ko, oh my God, homeroom? Parang lahat yun eh. Pag sinabing homeroom, lahat, yun, di ba? English, math, lahat din ituturo mo. Yes. Sabi ko, parang hindi naman ako para doon. Mm. Sabi ko, tapos ang bata, 20. Wow. 20 yung bata. Tapos parang may hilo yata ako nito after pagkatapos. Kaya nung time na yun, sabi ko, sige, siguro subukan ko lang. And yung mom ko kasi is a teacher. Mm. Tapos from Mm. high school teacher siya sa Makati High, nagpahinga dahil nga nag-married siya. So hanggang in-invite siya, naging KG teacher siya. Tapos yung kapatid ko, high school teacher naman. So sabi ko, sige na nga, Mm. subukan ko nga din. Pero Runs hindi in the blood. yun. Kumbaga parang hindi ko in-expect na dahil lang sa pag-try ko ba, nag-try lang ako na, baka puwede. Kasi siyempre yung patience ko hindi naman gano'n kahaba, eh. Kumbaga Oo. ayoko ng mga yung 'pag lalo Arabs kids iba, eh, hindi naman yan nakikinig, eh, talagang mas siga pa sa'yo, eh. Pero na-realize ko na parang, okey. Sabi ko siguro dito ako destined sa Mm. ganitong trabaho. So, for ilang Okay. years na ako dito, 12 years na ako nandito, 12 years na akong nagtuturo in a different school. So, parang sabi ko, okey. Parang alam mo yun, nakaka-excite din pala yung mga magturo. Okay. Okay. You actually mentioned that your first job before was assistant in a dental clinic, something like that, right? Then paano ka na move or na shift to teaching into that experience that you share? Ayun, kasi po sir, actually hindi naman ako nagtagal dun sa factory hospital kasi talagang toxic talaga siya. Alam mo yung nakakapagod, broken sked ka, parang 8 to 12, tas babalik ka na naman ng 4 to 8. Parang napagod ako kasi parang yung kumbaga parang mababa ang 50 pasyente sa isang araw. Parang yung broken, tas hanggang yun nga po na-invite lang ako na baka gusto ko kasi nakita nung kapitbahay namin na, mahilig ka pala mag-decorate, mahilig ka mag-arts, ganyan. So, siya mismo, "Gusto mo sama ka, may hiring sa ganito." So, nag-join ako. Mm. So you mean there was that psychological and emotional aspect that made you decide to shift to teaching? Mm. Nag-trial and Ah, error sir, kasi nga wala nga akong patience sa bata. So, parang hindi ko alam na oo, ila-love no? ko pala siya. Wow. Ma'am Joanne, you mentioned about yung from, di ba, nag-change ka. Tapos pagdating dito sa Saudi Arabia, nag-shift ka to teaching right away because there's no option for a job. Do you think you were just forced by the economic or by the social situation in Saudi Arabia that made you decide? Actually, sir, ang nangyari kasi, hindi kami magkaanak ng husband ko. So ngayon, sabi ko, pag sa Pilipinas ako, dalawa na lang kami, iwan ko pa yung husband ko. So kung dito, may opportunity naman, why not i-grab ko yung trabaho? And then later on, na-realize ko na talagang parang dito na kami magtatagal. So I take it as an opportunity. Parang naisip ko kasi yung international opportunity, 'di ba? As a teacher, pwede ka kahit saang bansa, 'di ba? And then yung job security.
Talagang And with kahit no kahit requirement kailan, of kahit any license yet. And with at no yes, requirement of any license yet, right? That's the apo. advantage also. Yes, the Go ahead, ma'am. advantage is ano kami ang tawag dito, husband's visa. So hindi naman requirement yung masyadong maraming mga requirements po. And then yun nga, yung job security na realize ko na kahit umalis ako sa isang school, lumipat ako sa iba, andyan pa rin. Kahit saan ka pumunta, talagang may school. So yun lang din yung napapanghawakan ko. And then I decided nga na mag-masteral para at least, 'di ba? Kasi syempre iba naman yung course namin, iba yung mga itinuro sa amin, iba pa rin yung meron kang basic knowledge ba kung tawagin, or mas malalaman mo kung ano ba yung education, or kung ano ba yung Hmm. mga kailangan ng as a teacher, kung ano ba yung mga dapat gawin, yung mga ganun, sir. Maybe you share the same experience with in regards to yung parang walang option at the same time naging maganda din yung effect dahil kahit lilipat ka ng ibang school, international experience will be a great value to you. Do you share the same thought or experience? Okay. Opo, sir. Kasi dito kasi sa Saudi, 'di ba, especially yung mga hindi especially yung mga dependents. Kasi 'di ba, we're not allowed to work talaga. But because of maybe yabang na lang natin, maybe iba pa rin kasi pag Pinoy ang naghawak ng mga Mm. tao, 'di ba? Parang feeling kasi nila mas secured eh. Tsaka mas matututo yung mga bata. Though sometimes Mm. nasa bata pa rin na ang hirap din kasi minsan makipag-deal sa parents, pero na-realize ko na end of the day, ikaw pa rin yun, eh. Kumbaga achievement mo pa rin yun, eh, kung mapatino mo yung pinakasalbahe sa buong mundong bata and kung paano mo sila iha-handle, kumbaga parang yun yung pinaka-token mo, eh. Kung mapunta ka man honestly ang dami ko ng school na puntahan, nagja-jump ako kasi minsan hindi maganda yung ano ng management, hindi yung ano, pero ikaw din, eh, bukod sa matututo sila sa'yo, matututo ka din kasi sa kanila. And yung nagustuhan ko dito kasi, yung mga katulad us na dependent, sila mismo yung gagawa ng way to keep you. Sige, kukunan namin kayo ng a year para may permit kayo to work, 'di ba? Yun yung pinakamaganda sa lahat. Hindi mo naman makukuha sa ibang lugar yan, eh. Unless kailangan mo pa ulit mag-aral from, alam mo yun, from zero ka ulit, 'di ba? Yun po. Right. Actually, we discussed a lot already in regards to question number two, na what made you decide those factors, both internal and external. Now, let's proceed to question number three. Did you encounter any issues or problems during your first year in your career as a teacher? And if you encounter, can you discuss a little on it or about it? Ma'am Joanne? Wala naman po akong na-encounter na kakaiba. After ko ng IT teacher, lumipat ako ng ibang school as an assistant teacher naman. Kasi yun lang po yung available that time. So, tinry ko naman yung assistant teacher. Kasi sa tingin ko, mas hindi pressure, mas hindi stressful. Kumbaga, assist ka lang sa mga bata, sa teacher mo. Ayun lang po. Ma'am Joanne, you mentioned about hindi stressful at saka hindi pressure. Ah, Yung first teaching mo ba that you just guide the tab of the students, or di ba sabi mo, nag-guide ka lang sa pag-ano ng tablet ng mga students kasi you were sir. IT Mm-mm. at that time. You mentioned about pressure and stress. May Mm-mm. stress level ba yung previous teaching career mo before shifting to assistant teacher? Actually, oo. Actually, doon sa IT teacher, medyo wala naman. Kaya lang yung iPad lang, sir, medyo toxic din. Alam mo yung wala kang pressure or stress sa mga tao, pero yung gadget ba?
As in, araw-araw mo siyang kaharap, ikaw yung magcha-charge ng 17 iPads, dala-dala mo siya palagi. So parang may effect din sa Oh my health. God. Diba? Mm-mm. Mm. Yes. Then, then how did you overcome those things, ma'am? So by 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 transferring assistant teacher, of course, that's one of the things. Uh, Actually, parang medyo, syempre change of plans. Nabago yung direction mo. Kumbaga, actually, ang daming nagsasabi sa akin ng hihinayang sila sa work ko na iniwan. Pero kasi, Pero parang, simple lang eh. kasi, Parang simple lang. yes, sir? Parang napakasimple lang yung work na open yung tablet, mag-charge, Oo, go. yan po. Parang biglang talagang nag-shift yung ano mo. Kala ko nasa comfort zone ako nung nasa Pilipinas ako. Nung pagdating ko sa Saudi, mas nasa comfort zone pala ako. As in talagang nasa box ka lang. Parang Oo. nakakulong ka sa isang box na ito lang yung kailangan, ito lang yung dapat mong gawin. Limited lahat ng mga resources mo, limited lahat ng galaw mo, ni hindi ka makalabas ng mag-isa without your husband, yung ganon. So parang mentally or psychologically, may effect po na hindi ko lang siguro pinapansin kasi syempre kasama natin yung mga asawa natin as our family na rin. Kaya parang hindi naman ako nalulungkot pero siguro meron pa rin ganun emotionally na nararamdaman mo, hindi mo lang napapansin. Mm. That made you decide to shift to assistant teaching career in one of the schools. Mm. I'm sorry, sir? Can you talk a little? And that made you decide na nag-shift ka to assistant teaching career from that Assistant teacher. job. Kasi sir, from that job na IT teacher, umuwi ako sa Pinas dahil kasi nagkasakit ako. So kailangan kong mag-seek ng medication pero kasi takot ako dito sa Saudi. So I decided to go back to the Philippines. Pero bumalik din naman kaagad ako. So ngayon, yung available na job for me na hindi stressful kasi bawal daw sa akin ma-stress is assistant teaching. So yun yung pinasok ko talaga. If you may, Ma'am Joanne, yung bang sickness na yan was related to the job na ano na doon sa gadget? Kasi you Hindi ko mentioned po about it. hindi ko po masigurado pero parang ano kumbaga ngayon lang siya nag-manifest. Parang matagal na siya. Kasi Contributory. syempre stressful din yung job ko before sa sales. 6 years po kasi ako sa sales. So parang siguro dala na rin ng stress. Maybe ni-reinforce or contributory. Yeah, to some extent. Thank you, Ma'am How about you, Ma'am Faye? Did you encounter some issues or problems during your first year teaching, and how did you overcome it? Ayun sir, ako siguro kasi nga wala naman akong background sa teaching tapos yung supervisor namin parang kailangan mo na mag-prepare ng lesson plan for the entire week. Parang naku-culture shock ako, paano ko ba gagawin 'to? Paano ba 'to magsisimula? Paano ba ginagawa? So good thing may mga friends din ako na kumbaga parang from IPSA pa nga sila nagturo pa sa IPSA tapos hanggang dun na sabi niya, "Hindi ganito lang gagawin diyan." Though may template, may guidelines naman paano mo siya gagawin. So yun lang naman yung nag-struggle talaga ako. Tapos yung mga ang hirap kasi nung parang hindi kasi ako yung magsisinungaling. Parang kailangan yung limited yung sasabihin mo sa parent, 'pag parent-teacher conference, parang kailangan alam mo yung dapat purihin mo dapat yung mga kahit napakasusutil na nung mga anak, kailangan, is very good, Yes. ganito. Compare sa mga Pinoy na mga bata, 'di ba, ma'am? Hindi ko kaya ng ta's kailangan hindi ko alam kung bakit kailangan mong sabihin dahil ba iki-credit ba dapat nila ng maayos yung school
Or kailangan mo ba talagang maging mahinahon para lang yung parang hindi mo kailangan sabihin ng totoo. Parang hindi ko gusto yung Mm. gano'n. Parang parang hindi ko type yung gano'ng sistema kasi tayo 'di ba, parang sanay tayo as a Filipino, better na malaman ng magulang kung ano yung sitwasyon ng anak niya para sa bahay masweto nila, kumbaga ma-workout pa. Iba nga Kumbaga sila. 'di ba, you're working together Ah, kasi parang teacher, ikaw ang pangalawang magulang sa school, ikaw sa kumbaga dapat maging may collaboration kayong dalawa. Kaso ang sistema, kahit sobrang kulit na ng anak, in denial pa rin yung mga magulang, "Hindi, sa bahay namin ganito yan, ganito yan." So, para lang matapos yun, sige, yung ifi-feedback mo na lang is parang sa kaligayahan na lang din nila. Pero later on, sasabihin mo sa meeting na medyo off yun sa'kin kasi ako yung kasama ng bata. 'Di ba, parang ako yung nakakaalam kung ano yung ginagawa niya. Imaginin mo, for the younger age, nursery, nakikita nila kung paano nag-aanuhan yung parents nila. Alam mo yun, yung parang wow. oo, yung hindi ko talaga makakalimutan yun. Hanggang ngayon friend ko pa rin yung nanay nun sa Facebook, though she's a good friend of mine. Kaso nakita ko talaga ganito daw yung ginagawa ng eto daw yung mommy niya, eto daw siya, ta's ganun daw. Ta's sabi ko, "Oh my God," talaga. Ta's paano ang tanong ko dun is, paano kaya yun sasabihin, 'di ba? Do I need to Ah, say it directly to the parents or kailangan ko bang i-inform muna yung supervisor namin or coordinator namin para lang ma-raise yung concern na yun? Kasi yung thinking mo kasi, paano kung may ibang batang makakita? Paano Hmm. kung may adult na makakita? Ano ba sasabihin, tino-tolerate ba ni teacher yan? Parang yung ganun ba? Hanggang siguro napagod na lang din ako na parang, "Ay, hindi paano ko mo kaya." yun in-overcome? So parang ang ginawa ko talagang ni-raise ko siya dun sa supervisor ko. Sabi ko, "This is the things na nangyayari sa loob ng classroom. If you want, mag-sit down ka sa amin, observe mo kung ano yung nangyayari. Kahit i-observe mo ko, okay lang. I-observe mo yung nangyayari. Kasi ayoko nung end of the day, yung blame sa akin. Especially first Hmm. teaching experience ko 'to. Tapos, alam mo yun, makikita mo Hmm. ganun-ganon. So sabi ko, okay, sige." So Hmm. nag-observe siya. Yun na, sinabi niya, "Oh, okay, nakita ko ganito yung behavior nito ni batang ganito, ni ganyan." Tapos sabi ko, "Tsaka medyo anuhan natin, natin dapat yung paggawa natin ng lesson plan." Kasi 'pag gano'ng age kasi nandun pa lang 'yan sa stage ng more makilaro, eh, 'di ba? Though they're using the educational tools, pero kailangan mo yung mag-ABC sila diyan, mag-ganito 'yan, mag-recite 'yan, magsulat. Kasi ang bata, yung motor skills nila hindi naman gano'n ka-active pa, eh. Lalo na 'pag writing, tutulog yang mga 'yan sigurado. Okay, can I interject something? Sige. Actually, Ma'am Joanne mentioned about your requirement in with last class with father. What's the father again, Ma'am Joanne? Norman? Uh, Norman Miltor. Ah, kasali ka ba doon? Hindi. Kay Parang kanino po? classmates tayo, ma'am. Kay father? Actually, yung diniscuss mo ngayon, you can incorporate that in your assignment. Actually, yung syllabus, ma'am, tapos ka na ba How, how, dun? how, Dun Hindi talaga? how, hindi how pa, do you ma'am. bring school values, vision, mission, and goal of your school to the family, to the home. So that's a good example actually. Just a little interjection. Anyway, uh, see how did you the way you overcame that experience was actually okay by actually telling your supervisor at the same time letting them experience or see in their eyes the real score or the real experience that you Happiness. experience. And that Um, is actually one. Yep. Go ahead, Ma'am Joanne. mai-share ko lang po kasi yung sinasabi ni ma'am na parang bawal mo ba pagalitan or bawal ka magsabi ng something na parang kino-correct mo sila. Same with their book activities.
kapag nakita ko na-observe ko po kasi yung teacher ko since I was her assistant teacher, na-observe ko siya, ang instruction sa kanila is bawal mong i-cross out, bawal mong sabihin na mali. Ang gagawin ng teacher ko, e-erase niya yung maling sagot, i-correct niya ng pencil, tapos sa kanya chechekan. So, bawal silang magkamali. Eh di ba sa atin, sir, dapat i-cross out mo para alam ng bata na mali siya and then i-correct mo with your red pen. Kasi hindi pwedeng hindi mo Oh, pwedeng malian yung sagot nila. actually, Yeah, ako naman, dito sa ISG that's a naman, good. awa naman ng Diyos. 'Di ba? Parang sa ISG kasi, we correct, pero yung ginagamit nila is parang, hindi nila i-e-X, isi-circle Circle. lang, tapos ilalagay dun yung, pero writing ng pen din naman, yung pen din naman, isusulat yung correct, especially kasi sa spelling, they're very okay lang sa sound. 'Di ba? Mm. Tayo kasi hindi, napaka-perfectionist ng mga Pinoy pagdating sa spelling. We can't ano lang yan, kahit ay lang yan, kahit tuldok pa yan, hindi yan puwede. So, Opo. unless talagang bubunusin talaga ni teacher yon. Pero sa kanila kasi, as long as parang specialty, so SPE, parang CLTY, okay na yon. Basta narinig mo may T, yung gano'n. So, isi-circle lang yon, tapos iko-correct lang, yun na yun. Pero Mm. oo, bawal siya talagang i-cross. Wow. Oo. Unless math siya. Mm. Wow. So I see that in your experience now, as a teacher now, shifting from your old career to your teaching career now, I see that you are actually enjoying at the same time. You are into it already, and you are already in love with what you are doing as a teacher. And with that, let's proceed to our last question, which is actually just in one second. Uh, what will make you stay in the teaching profession? Parang pang Miss Universe lang, no? Actually, ako muna, ma'am. Go, go. Sige po. Actually, grateful ako this time kasi this is actually my first time in teaching sa Almaj. Last So year, how many years now? I joined, this is my second year pa lang po, sir. I joined Oh, great. Almaj last year, fourth quarter na po, fourth grading. Mm. I joined them during the first encounter of face-to-face classes, fourth Mm. grading. So ang ano ko naman noon, hybrid. Kumbaga, may Mm. pumapasok na mga bata at the same time may online. So ngayon Mm. medyo challenging para sa akin kasi first time ko magturo tapos ganun pa yung setup ng klase. Unlike 'di ba pag face to face talagang focus ka sa klase. This time, first time ko magklase, merong sa online, meron sa face to face 18 students which is KG3. So parang challenging sobra sa akin. Pero na-overcome ko yun tapos gumraduate yung mga bata, hinandle ko sila. Tapos sabi ko, parang kahit mahirap yung experience ko, parang ano ba tawag doon? Lubag loob or Inspire. nakakasaya Inspire. nakaka, Inspire. oo, nakakaganon, parang ganon. Sabi ko, wow, kaya ko pala. Kasi nga, hindi ko naman talaga ako nagturo before, tapos assistant teacher, tapos ngayon nagturo ako. So, kaya ko pala, sabi ko ganon. Tapos nag-enjoy na rin po ako hanggang tinuloy ko ng ngayon. Matatapos na naman kami, gagraduate na naman yung mga bata. So, parang ang sarap ng feeling. Kaya sabi ko, ituloy ko na ng masteral para mas matuto ako. Yeah. That made you decide now with Yes. your master's study. Yes po. Oh, great. And with that, I also encourage you to proceed with your doctorate after your master's. Okay, Ma'am Faye, go ahead po. Okay, sa akin naman kasi ika-fifth year ko na sa ISG So, ako kasi parang siguro sa 5 years at hindi naman sobrang hirap kasi 3:1 kasi kami doon sa upper elementary. I'm handling kasi grade 4. So,
3 classroom, 60 total students, tas iisa ka, alam mo yun? Pero yung ISG kayo, ma'am? ISG. American School Daharan ako. So si Miss Chona is British Mm. School naman siya, Daharan. So magkapit-bahay lang Kasama talaga. kayo, kasama kayo natin, Fred, di ba? Yes, kami ni Ate Marifet nasa upper elementary kami. Kaso lang, yung kasing work, though siguro lagi nilang sinasabi, oh, kayo yung pinakaswerte sa lahat. Kasi relax kayo, ikot-ikot lang kayo dyan, punta kayo dito, silip-silip lang kayo sa classroom. Pero hindi yun totoo kasi yung work namin kasi is hindi ka naman makapag-focus sa isang classroom. Lalo pag natripan pa ng mga teacher mo na sabay-sabay silang magpagawa sa'yo. Yung parang, ha? Paano ko gagawin 'to? Parang hindi ko alam What do paano you mean, ma'am, teacher? hindi, may teacher kasi ako. Kasi ang teacher ko tatlong, isang South African, isang ano ba 'to, Portuguese American, isang American. So, Oh. 'pag silang tatlo nagsabay-sabay 'yan magpagawa ng trabaho, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Kasi may iba yung gusto niya, iba yung gusto niya, iba yung gusto niya. Tapos magdu-duty ka pa sa labas, magre-recess sila, walang katapusang recess, morning recess, snack recess, lunch recess. Alam mo yung palaro ka ng palaro sa mga bata ng 30 minutes kayo nasa, alam mo yun. Tapos minsan 'pag may specials pa sila, may swimming sila, dadalhin mo pa sila sa swimming pool, kukunin mo ulit, yung parang gano'n. Pero yung nagustuhan ko dun kasi parang yung trabaho kasi namin parang 'pag binigyan ka ng isang trabaho, nasa sa'yo trabahuhin mo lahat, the next day nganga ka. Alam mo yun, tatanga ka talaga. And yun nga sir, 'di ba nabanggit ko sa inyo, yun lang yung pinakamahirap lang din sa amin sa taas kasi nga dahil nga 3:1 kami, ang mahirap is pagka yung kinuha kami, magtuturo kami sa high school, sa middle school, 'pag may absent, ikaw talaga ang kukunin kasi Kahit hindi ka prepared, ma'am? oo, on the spot yun. Bibigyan ka, cover mo si ganito or early morning, 5 AM or gabi pa lang i-inform ka na. So, kailangan alam mo na yung planning, paano mangyayari, ano Meron naman gano'n. oo, meron naman gano'n. Kaso lang parang sa sistema kasi is kawawa na naman yung maiiwan ko na 60 students. 'Pag wala ako, nasa middle school ako, high school ako, kawawa sila. So, Totoo. nagkakataon pa naman sir kapagka ano, 1 week kang wala. Alam mo yung 1 week ka dun Mm. sa ano mo, so ang tendency, tatambakan ka ng trabaho. Pagbalik mo, yun hindi mo alam, sino bang sisimulan ko sa tatlo na 'to? Kasi mostly sa kanila is urgent, yung mga gano'n. Mm. Pero yung Paano yung excuse, ma'am? No work, no pay kayo? Hindi? hindi. Hindi Ah, bayad hanggang bakasyon kami. Ang okey. Tsaka match is ranking ano ranking din kasi mm. kami do'n, ma'am. Kumbaga parang kunyari ang may teaching experience ka na or ano ka, ira-rank ka talaga nila. Kunyari, pumasok ka ng rank H, rank ganyan, rank 3, rank 6, mga gano'n. So, Nice. pagka gano'n, do'n din nila ibe-base yung salary mo Okay. sa ranking. Though yearly may increase, may incentives, may gano'n. May paano naman. May And that pakonsuelo. and that will make you that will make you stay in the teaching career. Hindi lang naman, siyempre napaka-importante ako kung sabihin kong hindi yung sweldo, di ba? Pero kasi, natututo kami, sir. Kasi, before ka mag-sign ng contract, you have to undergo a training, like child protection training. So, may ganun Mm. kami. So, lagi, Anong child protection training, ma'am? ano po yun, binabayaran po yun ng school yearly na kailangan mo mag-train, magse-session ka, may mga ano, may assessment, lahat 'yan. So, once na naipasa mo 'yun, though may retake, pero once na naipasa mo 'yun, kailangan mong ipasa sa HR 'yun. Ano yun, ma'am, actual or written? Ano siya, ano 'yun, online. 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 Online siya. Pero dun sila magbe-base parang hindi kumbaga hindi i-hold, may possibility i-hold nila yung contract mo because you did not take that exam. Kasi that is very important sa mga Americans tsaka British, yung child protection.
which is dapat ang dinidemand niya. Dapat meron din kaming staff protection kasi may mga estudyante na akala mo nabili ka na nila. May ganun na parang, nagbabayad kami dito. Dapat ganyan. Yung parang kailangan entitled sila, may privilege siya. Nagbabayad kami nagbabayad dito sa school, dapat ganyan, dapat hindi kami bawal sa ganyan. Yung mga ganun. Pero yung nung nalipat ako dito kasi from ISG mama ko So na-transfer lang ako dito sa Daharan, sa main campus. So nakita ko talaga yung difference ng pag puti, hindi mo dapat sila pinipilit. Basahin, gawin, pag hindi natapos, wag mong pilitin, hayaan mo siya. Kasi end of the day, ang iniisip kasi nila, they can work independently. End of the day, kailangan nila lang matapos yan. It's either gawin nila sa school or gawin nila sa bahay. And because of the pandemic, doon namin nakita na, marami ka rin palang matututunan later on. Kasi kahit face-to-face sila, they have to bring their device. Kasi meron silang online activity na ginagamit, especially sa math. Parang mostly parang focus sila sa writing at math. Yung math nila parang pang-college na. Parang hindi ko kinakaya pag nagtuturo na yung teacher ko, dire-diretso. Sabi ko, parang may geometry na to. Sabi ko, parang college pa namin na take to. Bakit ganito? Imagine mo yung grade level. Advance masyado, no, ma'am? Sobra. In fairness naman din sa kanila. In fairness din sa mga bata, talagang tutok talaga, tutok. Yun din, tsaka nakaka-meet sila. Matanda din. Grabe, ang tatangkad. Kasi they will never forget you talaga. Yun yung nakakatuwa. Alright. So actually, we already discussed a lot and maraming salamat po kasi nasagot yung pinaka-5 questions natin. And I really appreciate your open hearts and your open mind in sharing everything that you have from your previous career and with your teaching career now. And before we will end, I would like to request a little favor from you if you can have your last words and at the same time maybe you have quotable quotes that you would like to leave. Maybe I can quote that in my writing along the way. So and whatever that you have in your mind, what your message, for example, to those who are still planning to shift career from their existing career to the teaching career. Anyone who would like to start? Sino ma'am na muna? Ako kasi for me kasi parang if you can't try, parang you cannot lead kasi dun sa gusto mong goal. Always, napaka-goal-oriented ko kasi. If I started, though meron akong good and bad side dun. Parang if I started and if I wanted and interested, I'll go through. I'll push it talaga. But if I see something na hindi ako for that, right Yes. away, I will not continue. But this time, sobrang naramdaman ko sobrang na-feel ko, especially itong MA natin, ma'am, sir, naramdaman ko talaga na parang, mas matututo pala ako pag yung pinusuan ko talaga, yung kiniyakap ko talaga siya, yun lang ako. Parang try and try until you succeed talaga sa akin. Yun lang po. For me Your naman, message to... Go ahead, Ma'am Joanne. Go ahead sige po. sir, go ahead po. Your message to those, if I am going to ask you, me as not yet shifted to teaching career, what will be your message to me? If plan to. If you're not yet if you're planning to move, kunyari hindi ka pa okay. Siguro sa akin, sir, I can say na parang why not you try the new career path? Parang ganun. Kasi ako hindi ako pushy na tao, pero I want you to look around you. Parang kasi ang education kasi hindi nawawala yan sa Hindi siya nawawala sa series ng ng buhay, 'di ba? Parang
IT, Continuous learning. nurse, di ba? Sila yung hindi No ano. problem. And then, yun lang. Parang sa akin, everyday kasi we learn a lot. So parang for me, it's better to try talaga. Try and then learn and then the goal will, makikita mo na yung goal mo agad-agad. Yun lang po, sir. With that, ma'am, I also encourage you to proceed with your PhD. And this experience that we have will also help you. Ma'am Joanne, go ahead, please. For me naman po, everything happens for a reason. So, kung meron kang chance or opportunity na gawin ng isang bagay, i-grab mo na yon, and then, kung wala mang kasiguraduhan, at least ikaw sigurado ka kung anong gagawin mo at kung ano yung gusto mo. So, yun lang po, push lang. Push lang. Yes. Message mo, ma'am. The same question kayo na message mo sa mga gustong mag-shift career to teach. Wala namang masamang mag-shift kasi lahat naman ng bagay ay napapag-aralan. Kagaya ko, kasi mataas ang tingin ko sa mga teacher. Kumbaga parang may fear ako na mag-fail, na baka hindi ko kaya, baka hindi ko magampanan yung trabaho na hindi naman ko normal na ginagawa. So walang masamang mag-try. Malay mo, doon ka mag-succeed later on. Kasi hindi naman hanggang doon lang natatapos yung teaching career mo. Pwede ka pang tumaas ng level or pwede ka pang maging principal, why not? Yun Yes, lang. exactly. Iba kasi, di ba? Nakakatuwa kaya. Alam mo, dati nga ang dream ko, maging teacher. Pero talagang pangarap ko talaga maging teacher ako sa high school or college. Parang sobrang Yes. idol ko yung Yes, ma'am, teacher. especially when you graduate from masters, it will be easy for you to penetrate sa mga colleges. And at the same time, higher rate. The more if you are going to plan for good in the Philippines, and you would like to teach in one of the universities while you're a graduate of masters or PhD, mas malaki ang rate nito. Mm. At the same Okay. time, that should be your career in the future as well. Uh, Let me just share something to you. I was also a I actually graduated bachelor's in theology in Silliman University. Then Oh. I am not also into teaching before, but a sort of into teaching because I am a Christian educator. However, in regards to career, it is not really purely teaching, but because of this passion to teach, I shifted my way to teaching. And same with Mom Faye, I also experienced a lot of career change from being a pastor from a church, moved to BPO because actually that time, just to give you a little idea, I was actually being a pastor was not really my first love because the first love of my father. Being an obedient child, I followed what he wants from me. Then along the way, I served at church. After ng service ng church, nag-move ako diniscover ko or nag-soul search ako. And after that, after soul searching, nag-work ako ng part-time sa mga teaching while serving at church. Then, nag-work ako sa BPO when I moved to Manila. I worked in the BPO industry for 3 years or four. Then nag-move to Saudi Arabia working as executive secretary. Then nag-teach din ng HPU dito sa online. So in other words, we have almost the same experience. That is why my topic is about shifting career. And that made you understand that my topic is about shifting career. And in the future also, my assurance to you in the future, if you need also my help, if you so decide to proceed with your PhD, I will help you also for that aspect. And I had a promise to you last time in the group chat. If you would like to stay in the group chat, why not? If you would like to leave that group chat, wala problema din po. Thank you so much for responding to this FGD, and I really appreciate it. And I pray to God that
I see that you're happy with your career now. And I pray to God that you will have more happiness in serving learners. Because at the end of the day, we are an OBE product. So I know you learned already what is OBE, which is focused on the learners and an outcome-based learning. So in that sense, thank you so much and God bless to you, Thank Ma'am you, Joanne. sir. And Maraming Thank salamat. you I so really much, apologize for sir. eating part of your time. Sige po. Thank you Po, ulit. Thank you po. God bless po. Salamat, salamat, salamat sobra po. No problem, sir. Um, Pasensya na po talaga kagabi talaga nakatulog. Nag-inig ako sa discussion natin.